Padayon kita sa atong theme, The Journey of the Heart. Ug mao gini pinaka-importante tungod kay ang heart magyud ang ginatanaw sa Ginoo. Ug kita nagisgot miagi nga this is a journey paingon ngadto sa love nga mao sentro sa tanan, labi na mao ni fulfillment sa commandment nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, with all your strength. The highest form of love kamo pud na ang gipangita sa Ginoo ug mao'y gusto niya sa atong mga kinabuhi. Nining taknaa tanaw nato ang story sa Bible nga nag-display gayud, nag-express ani nga love. Nga this love was expressed extravagantly. Una nga nguluhan sa mensahe karon is extravagant love. Tanaw nato karon dinhi unsay mga attributes ani extravagant love. The story of kining extravagant love, makita gyud nimo nga importante kaayo tungod kay naa gyud ni nga account sa upat ka book sa gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Although naay diferensya sa Luke kay murag ang Mary nga gipasabot dinhi is Mary Magdalene katong sinful woman nga na-convert, pero kining tulo is nagsintro sa kinabuhi ni Maria o Bethany, kadtong babae nga igsuon ni Marta nga naglingkod lang sa tiilan ni Jesus, naminaw sa iyaha katong panahon nga si Jesus nagbisita sa ilahang panimalay. So tanaw na to karon dinhi ang yang demonstration of that love nga giingon diha nga love the Lord your God with all your heart. So ang text is Matthew 26:6-13. Una tanaw na to ang characteristics ani nga love. Unsa gyud kini nga love is free. Ang kini nga klase nga gugma free kay dili siya mapugngan, muguba siya og mga barriers, muguba siya og mga nakahadlang. Di gid siya pwede nimo nga i-restrain kanang imong pugnan. Kining klase nga gugma gipadayag gi-display ni Maria is muguba og financial barrier. Ingon diha sa Matthew 26 nga while Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Dili magmatter ang financial barrier. Mupursige gyud ni nga love nga dili magtan-aw kung unsa ang cost. Kung tan-aw nimo ang cost, siguro nakahibaw na mo ani, pero balik ko na nato. Ang cost ana nga alabaster jar is 300 dinari. Ang adlaw sa una naapod sa Biblia nga katong nagngita si Jesus og mga laborers in the vineyard, 1 dinari. So 1 year na nga sweldo sa katao. Dako kaayo. Pero dili babag kang Mary kini nga kantidad. Ug makita nimo sa Mark 14 nga account, he broke diri wala man gi-mention nga gibuak. Sa Mark 14 gibuak gyud ni Mary of Bethany ang alabaster. It means tanan supposed to be kada nga perfume, gamay ra ibutang kay piting mahala man na, gamay lang kay anak sa imong kuan, piting mga limyo na, labi na ka og gibubu niya tanan, gibuak tanan iyahang gihatag diha kang Hesus. Mo nang makita nimo nga dili sa iya babag financially, wa siya magtan-aw sa cost. She didn't wait, wa siya maghulat unya na, wa magduha-duha, wa naghuna-huna uban maghuna ihatag ginakuni, dili. She urgent diha dayon kay wa nay panahon tagsa ra si Jesus muagi diha sa ilang panimalay, not minding the cost. Gihatag niya extravagantly, lavishly, costly. Una ang gihatag sa babae, dili makapugong ang financial nga cost. Kaduha, dili makapugong pod sa iya ang emotional cost. Padayon gud siya emotional tungod kay pasig kini nga alabaster iyahang dore ipamana gikan sa iyahang mga katmahan, inahan o asaba, no? So naay sentimental value sa iyaha kanang alabaster, pero wa na kapugong sa iyaha. So sama usab sa itong kinabuhi, daghay makapugong sa to ang kinabuhi nga makahimaya sa Ginoo to please God, to honor God, tungod kay naay babag, no, mga cost, bugat ihatag or emotional dako ni bili kanako, naay sentimental value ni emotional barrier. It could be fear, no, kahadlok, worries, mga kabalaka, or uncomfortable ko, so dili makabiya sa comfort zone kay hayahay ko diri emotional, pero why makapugong kang Mary. This kind of love dili mapugngan. Then also cultural barrier. Ang babae sa ilang panahon, culturally, Jewish culture, mga lalaki magistoryahan na fellowship, bawal babae mukalitlag sulod diha. Kibawta sa unsay rule sa babae sa mga Hudiyo kaniadto.
pero kalit lang no, murag gate crusher si Mary nga ni kalit lag intra gid diha, kalit lag sulod og gibuak dai niya ang iyang alabaster og gibubo dai niya kang Hesus tanan. Unang culture, social norms, dili siya magmatter kung unsa isulti sa mga tao, kay mga tao niyo saya nga ana daghan dayoy criticism gini na panumbalinga no, way makapugong saya ha iyaging gibuak bisag unsa isulti sa mga tao, bisay usayo nahuna sa mga tao, iyahang gihatag nga makapahimaya gyud siya kang Jesus Christ. Munang way makapugong sa iyaha, even mga cultural, mga traditions, mga laws of men nga gihimo ra pud sa tao, dili makapugong sa iyahang paghimaya sa Dios kang Jesus Christ. Mao na ang una nga attributes or characteristic of that love. That kind of love di mapugngan financial, emotional, and cultural barrier. And also this kind of love is faultless. Nay disciples ningon sayang nga ana oy ihatag pa na sa pobre daghan pay malipay. Pero unsay tubag ni Jesus in verse 10, aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. Kining she has done a beautiful thing to me. Nindot yun kay na ang gibuhat ni Maria. It is perfect, faultless, no? Irreproachable. Dili nimo na siya ma-criticize. Wa gyud kay makaingon ana sa iyahang gibuhat. It is pleasing to the Lord Jesus Christ. Ngano? Nganong ikalipay gyud ni Jesus tungod kay this kind of love is sacrificial. Naagid ning marka sa sacrifice. Tungod kay diha gipadayag ang paghatag nga bisag precious sa iyaha ang iyang gihatag. Dili sakripisyo sa katao kung dili bulawanon sa imong gihatag. Pareha sa Ginoo, dili sacrifice kung dili iyang bugtong anak gihatag. Bugtong anak gihatag sa Ginoo ngani kanato. So sacrifice makita gyud diha sa kinabuhi ni Maria. Tungod kay it is precious to her. Mahal na sentimental value, dako gyud presyo alang kaniya. Pero iya gyud gihatag. The same siya kang David nga ingon si David sa 2 Samuel 24:24 nga I will not sacrifice to the Lord burnt offerings that cost me nothing. Di ko magsakripisyo og burnt offerings nga dili dakog balyo sa kuha. Kana gyud bugat sa kuha. Kana gyung dako sa akong kasing-kasing sak. Mo nang this kind of love is marked by sacrifice. Ug makita nimo sa Bible daghay mga marka sa sacrifice. Si Moses nagsacrifice sa iyang trono imbis siya mahimong dakog ranggo sa Egypt, pero gipili niya nga magkinabuhi sa mga Israelites. Then Abraham also sacrificed Isaac. Then apostles sacrificed their lives tungod sa ebanghelyo, tungod sa gospel. Mo nang diha sa Bible makita nimo ang expression of sacrifice nga pareha kang Maria. Uningon, if this kind of love mag-exist sa atong kasing-kasing, there is always a desire to sacrifice. Pag kini nga klase nga gugmagod nga naa kang Maria sa atong kinabuhi, nagining desire to sacrifice. Sacrifice here is dili lisod na, it is a desire. Mo nang gitawag nga cheerful sacrifice. Dili gitulak ka, dili tungod need, kundi that is what you want sama sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo kay nahigugma siya kanato. This sacrifice is not anymore a sacrifice but a privilege. Mahimo siyang pribilehiyo. Tungod kay kung tan-aw nimo para kang Mary kung siya Ginoo nagpakamatay kanako, then wala gamay ra kay ni ang akong sacrifice nga ihatag sa iyaha. This is just a simple acknowledgement of my great debt. Simple lang ni acknowledgement sa dako na ko nga utang sa iyaha. Gamay ra kay nang Ginoo gud siya nagpakamatay sa cross alang kanako. Kining akong alabaster pirtir ra kay ni kagamay. Di ni makita nga sacrifice. Muna ang mentality o heart ni Mary, yan ang higayuna. Dili sa iyaha no sacrifice na kalipay no na niya. Tungod kay sa gibuhat ni Jesus sa iya makatagamtam siya og eternal life, happiness, peace, tinuod nga kalipay iyahang maangkon pinagi kang Jesus. Makita nimo naagi na kang Mary. Kay diha sa katong pagbisit ni Jesus sa palimalay nila Martha og ni Mary, lipay gid kay si Mary nga just sitting at the feet of Jesus listening, no? That is relationship. Unang it is a privilege. She had been blessed extravagantly. Extravagant maging gibuhat sa Ginoo kanato kining kaluwasan sa atong mga sala. Kung extravagant ang gihatag sa iya sa Ginoo, dili ba niya mahatag ang unsay the best nga nasa iya ha? Impossible kaayo. Unang para kaniya nakatag
nagtagamtam siya og mga blessing sa Ginoo. Isa niya na nga dako nga blessing sa iya ang pagbuhi ni Jesus kang Lazaro yang igsuon. This is a great blessing. So nakaangkon siya og dagko kay nga panalangin, di gid mapugngan ang iyang paghatag nga extravagant sa Ginoo. Ngunang the more we grow in our love with the Lord Jesus Christ, mahimo ang atong kinabuhi matawag nga sacrificial lifestyle. Sacrificial lifestyle, it is normal na sa atong kinabuhi kana nagasakripisyo for the sake of Christ. Pareha kang Maria. It is her second nature ang sakripisyo. The sacrifice was great, yet the joy was greater. Ug makita nimo na sa kinabuhi sa mga disciples, nga ikumpara ang ilang kinabuhi when they follow Jesus Christ, they end up happier. Grabe mang sakripisyo gid sa mga disciples pagsunod kang Jesus, grabing paglutos, kalisod, pero they are happier. They end up happier. Kay mao gid kana ang fruit sa sacrifice. This kind of love is perfect because this is sacrificial. And ang love nga ingani magmarka gyud og a lifestyle nga sacrificial. Then ikaduha, faultless because it is selfless. Pagbuak ni Maria, pour out niya kang Jesus, it's an act of service. Usa kana pagserbisyo sa Ginoo. And that service is selfless. Kanang self-abasing, wala magtanaw sa kaugalingon. Nga ulaw kayo mo kuan diha, hadlok kayo mo kuan diha, basig unsay ingon sa mga unsay himuon sa mga disciples. Kana nga sacrifice gugma ang nag-fuel o nang klase nga gugma nga wala gid nagtan-aw. Mary did not look at her position. Wa siya nagtanaw sa position. Di man siya disciples, di man siya one of the 12, pero ni serve siya. Nag-perform siya ana nga service. Niya dili pud siya nag-serve tungod kay ma-display para siya daygon sa tao, kay gani nasuko man ang mga tao nun sa iya diha. Mo nang love ra gyud, selfless agibuhat ni Mary ngadto kang Hesus. Kanang to be humiliated, no, kanang kansawan ka, i-criticize ka in front sa mga tao, selfless kay na nga kinaiya. Wa gid na gi-mind kung basahon nato ang verse 8 ug 9. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at high price and the money given to the poor. Criticize. Posible most sa mga interpreter nag-interpret nga si Judas ni. Kay tanawon nimo sa Mark nga account, si Judas ang gi-mention nga nag-ingon ni. So si Judas ni kay niya hunahuna kwarta kanunay, siya man treasurer sa ilahang grupo sa mga disciples. So mo ni ang ingon ni Judas, sayanga na, that is a waste. The expression of this kind of love makapausab yun, makapausab sa environment, kay napuno man sa aroma sa kahumot. Mao pud na sa atong pag-alagad sa Ginoo, kana gani mo express ka og kanang extravagant love. Duha ang reaction, daghay humutan pero napoy bahuan. Katong bahuan mao toy mag-criticize, magreklamo, pero katong humutan blessing sa ilahang kinabuhi. Nahumot ang tibok, no, that change ang environment, ang atmosphere na impluwensyahan sa expression of love ni Mary. Pero sa mga uban nga disciples, nahimo kining stench, no, or bad odor para kanila, nag-cause og irritation diha, indignant. Tinuod gyud na, no, sa atong pagkinabuhi pag-alagad nga daghan gyoy mo criticize. Sige kag simba, mingon dayon ng mga tao, sobra ra kas langit bay. Sikag dag Bible, kansawan po ka nang maulaw, no? Dag Bible. Labi na naay mga criticism nga, pareani nga criticism, valid gyud kaayo. Murag tinuod gyud, pero kung tan-awon nimo it is world's point of view na nila ni Judas. Dili ang point of view ni Jesus Christ. Murag gyud siya tama gyud kaayo, the best. Makaingon ka nga maayo ang gi-suggest or giingon ni Judas. Na mga panahon nga daghay mo criticize kanato sa atong pag-alagad nga moingon nga sobra na di na siya realistic, di na siya practical, impractical na kay na. Di ka kinahanglan nga mahimong balaan kaayo, di ka dapat mo sakripisyo. Impractical nga mo spend ka og 5 to 10 hours a week in the church nga ikaw busy kaayo nga daghang pay buluhaton sa uban. Impractical na ang tanaw sa kalibutan. Impractical na nga mo spend ka og time in prayer and Bible study nga ang imong schedule busy kay ka sa imong trabaho, labi na sa imong buluhaton usab sa pamilya. It's impractical sa pagtan-aw sa uban. It is impractical to sacrifice, give sacrificially sa atong salapi kung kita naglisod sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Moingon gina mga tao, impractical, dili ka ngayan mo hatag, okay raman ingana ra, daghang pagani kay utang. So impractical na susama sa ingon ni Judas. That is a waste.
Mo nang makita nato nga sa tinuod kung tan-awon nimo si Judas nag-criticize kang Mary nga you are wasting money, nga ang tinuod si Judas mismo, he is wasting his life. Nagusik-usik siya siyang kaugalingon tungod kay namatay man siya, naghikok man kaya magibaligya si Jesus tungod sa iyahang love sa money. Resulta si di maayo nga buhat. Nausik ang iyahang kinabuhi sa disciple unta. Munang ang tinuod nga waste, what is truly waste, kung atong tanawon, mahimo kini sa atong kinabuhi nga we are singing, we are listening to the word of God, singing songs, nindot kay nga mga songs makapatats, preaching ng kapakatats, pag-meditate nga makapatats, pero we remain unmoved, wala gi kausaban na itabos no kinabuhi. That is a waste. Mao ginay tinuod nga waste. It is a waste to help people, even the poor, meeting the needs out of extravagant nga kwarta, pero not out of our extravagant love for the Lord Jesus Christ. Pwede ta muhatag yun, no? Kay daghay rason. Pwede ta muhatag tungod kay makita sa mga tao. Pwede ta muhatag tungod kay that is a duty. Pwede ta muhatag tungod kay naay return, naibalik ka nato, natay makuha diha. Labi na karong panahon na politics naay makuha. Pwede ta mutabang sa mga pobre, pero not out of our devotion to the Lord Jesus Christ. That is a waste. Wa gyud nay hinungdan siya. That is a waste. Bisan pa ang atong mga pagkinabuhi sa pagtrabaho sa Ginoo, even unsa ka kabisi sa imong pag-alagad sa Ginoo, grabe ang imong gigahin panahon kusog dias sa pangalagad. If that is not out of your extravagant love for the Lord Jesus Christ, that is a waste. That is filthy rags righteousness, ingon sa Bible. Unang everything bisag unsa, you have a beautiful house pero not out of genuine love, that is a waste of money. Your time, daghan kag time gigahin without love, that is a waste of time. Daghan kag effort, energy ang imong gihatag, pero dili out of love, that is a waste of energy. And even when you sing songs without genuine love for the Lord Jesus Christ, that is a waste of talent. Sayang nga talento. Munang everything nga dili gikan gyud sa devotion, love nato kang Jesus Christ is a waste, and we will regret it when we go to heaven. Mao na ang tinuod nga sayang. Pero si Mary, in spite of criticism, padayon gid siya doing to please God. Ang magmatter lang sa iyahan ni gayuna kana ra yung pulong ni Jesus diha nga she has done beautiful thing for me. Iyang gibuhat na maayo kayo alang kanako. Then last na characteristic ani nga gugma, it is foremost, meaning top. This kind of love is the most important, on top, unsurpassed. Way makatupong ani nga klase nga gugma. Tungod kay kini nga gugma, kung atong basahon ang verse 11, ningon si Jesus, sumpay atong beautiful thing, ingon si Jesus, the poor you will always have with you, but you will not always have me. Ang criticism ni Judas, murag tama kay para man sa mga pobre, pero ang tubag ni Jesus, naaman na kanunay na mga pobre sa inyo ha, pero ako dili man kanunay sa inyo ha. Wala nagpasabot ni Jesus dinhi nga dili siya gusto sa mga pobre o dili maayo nga mutabang ka sa mga pobre. Kundili ang gitan-aw ni Jesus ang kasing-kasing ni Mary nga ang iyahag yung heart single focus kang Jesus Christ lang gyud. He is responding to the worth of Christ. Kinsa gyud labaw sa iyang kinabuhi. This is not a matter nga ikaw nag-neglect sa poor. This is all about your heart. Kinsa ang worth diha, kinsa ang dakog value diha. Makita nimo nga si Mary nakahibaw siya gyud sa unsa kadako sa presyo sa alabaster, pero mas nakasabot siya sa kadako sa value ni Jesus Christ. Dako gyud si Jesus Christ sa iyaha. Kinsa kining tawo nga naa sa iyang atubangan, dako kining value. Mao nang the act of Mary is based on Christ's infinite worth. Nga ang presyo sa tao nga naa karon sa iyang atubangan, way katapusan ang iyahang value. Infinite worth, di na maundang pagkadako anak nga value. Para kang Mary, he is the greatest treasure sa iyang kinabuhi. Dili ang mga poor, dili ang mga butang, dili man na infinite. Ang gibalyo gid niya mao si Jesus Christ. Compare how Judas and Mary value Christ. Si Mary willing to spend all money to Jesus, pero si Judas willing to betray Jesus to gain more money. Lahi gid sila balyo. Si Judas was so in love with this world and with himself. Mo na ang gibalyo. Mo na ang iyang infinite worth, dili si Jesus Christ. Mo nang para kang Mary, ang iyang guest of honor
Siyempre kung kita na-guest, moabot dia sa inyo, panimalay, mubisita si President Duterte, siyempre, ihawon ginang pinaka the best nga baboy, pinakahimsog. Kay i-offer nimo sa tao nga imo ganing gibalyo, ay manggawas gyud ang gitaguan, sa una pa nga gitaguan. Ma-offer gyud ang best. Munang the value of the gift demonstrates the value of a person. Ug mao kana ang value ni Mary kang Jesus Christ. Mas nakasabot si Mary kaysa mga disciples about the cost, the value of the Lord Jesus Christ. For Mary, Jesus was worth everything that she possessed. Pero kang Judas, Jesus is worth only 30 pieces of silver. Layo kayo. O nang kang Mary, nag-respond lang siya sa worth, unsa ang value sa tao nga nasa siyang tungod karon. He is worth everything she possessed. Para kang Mary, the Lord deserves the best sa mga Israelites nga sa Malakay 1:8 nga, when you bring blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice crippled or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Nga Israelites manggod, ang panghalad noon atong mga daghan nga sheep nga na anak, atong pinakakuanon ihatag dili ang pinakatambok katong naidepekto, buta, tiang, mao to'y gipanghalad. Mo na makita nimo diya dili the best. Kang Mary, the Lord deserves the best. The best sa atong time, talent, and treasure. Mo nang sa atong pagpangalagad in serving the Lord, ihatag gid nato atong the best. Bisag asa nga parte sa atong ministry, bisag asa ka nga spiritual gift. You are gifted in music or singing, ahurot gid diha. I-practice gyud maayo. Nay uban kumpiyansa kay may lagi mo kanta, di na mo practice og pero mag-attend og contest, piyong-piyong unya, balik-balik, adlaw gabi i-practice. Pero para sa Ginoo usahay, kay baon naman tanaw. Dali ra kayo. Dili gyud the best. If you are a preacher or teacher, studyhan gyud nagmaayo, igawas gyud ang the best. Lika, dali ra man na. Di man kay na ako nang akong walihan diha, di man na mga bright, dali ra kay mag-prepare og sermon. Give the best. Give the best. And lastly, this is foremost, this is top, this is unsurpassed because not only responding to the work of Christ but also remembering the work of Christ. Ngunang sa last day nga verse, ningon si Jesus Christ sa mga disciples. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Kung bisag asa isangyaw kining ebanghelyo, unsay gibuhat nining babae, mahinumduman gyud. Mo na makita nimo naagid sa upat ka book sa New Testament na sulat. Di gyud malimtan, no? Dili malimtan tungod kay naghatag man kini, naga-display kung unsa gibuhat ni Jesus kanato. Nag-display sa self-sacrifice ni Jesus Christ sa iyang passion, sa iyang self-forgetful o extravagant love nga ni kanato. Kay kung tan-aw nimo ang gibuhat ni Mary, makahinumdum gyud ka sa cross. Unsa gibuhat ni Jesus diya sa cross alang kanato. Mo nang makahinumdum tag Lord Supper, kahinumdum ta sa gibuhat ni Mary, extravagant love, expression, display of extravagant love nga tinuod gyud nga gugma diha sa Ginoo. Mo nang usagid kana kadako nga hagit nga ni kanato sa atong pagkinabuhi karong panahona. Kining act ni Mary, this is a kind of love naga-challenge kanato to evaluate sa atong gugma sa Ginoo, sa atong devotion diha sa Ginoo. Ang ato bang kinabuhi naga-mark ba og cheerful sacrifice? Mo nang pangutana the same sa atong kinabuhi. What is your alabaster? Unsa man ang imong alabaster? Unsay precious sa atong kinabuhi nga we can pour out to Jesus as a display sa extravagant love nato nga na kaniya. Daghan, be our family, our job, our pride, our money, our knowledge, our position, our possessions, our popularity, our qualifications, our appearance. Munang come at His feet, no, lay it down, everything, our heart. Munang journey of the heart, kay ma-offer niya atong heart, that is true worship. Ma-offer niya atong heart, tanan naman ma-appeal diha. O nang usa ka dako nga hagit gyud sa atong kinabuhi nga gitanaw sa Ginoo, nag-away niya ang atong heart just like a beautiful alabaster nga ready to be broken, to be spilled out as an evidence of our extravagant devotion to the Lord Jesus Christ. Let us pray.